Nagpakita ang ilang pulis sa lugar kung saan lumutang ang isang ministro na umano'y kinulong ng Iglesia ni Cristo. Dahil dito napilitang magtago muli ang ministro na si Isaias Samson Jr. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Habang nagsasalita kagabi sa media si Minister Isaias Samson tungkol sa pagtakas niya sa compound ng INC, nagsidatingan sa labas ang mga pulis na ito kasama ang isang hepe na miyembro din ng INC. Paliwanag nila, nagkakape lang sila na umabot ng 2 oras. Ayon kay Samson, hirap silang magtiwala ngayon lalo't maraming miyembro ng INC ang nasa matataas na pwesto ng pulisya at iba pang ahensya. Hindi na ako humanap ng mula dyan sa law enforcement agency. Kasi alam naman natin na lalo rito sa ating bansa, okay, sometimes you want to trust someone but you can't be sure you can trust him. Tinigil ni Samson ang pakikipagpanayam sa ilang media at di nagtagal ay umalis na rin. Umalis din ang mga pulis na magsialisa ng ilang media. Inamin ng Manila Police na wala silang inutos na deployment sa lugar na yun kagabi, pero kasama raw sa kanilang tungkulin ang police visibility. Ito ay parte ng trabaho namin o ng ating mga kapulisan at pamilyar din naman po siguro kayo na ito po ay halos nasa tapat din ng ating US Embassy na kung saan ang Manila Police District ay meron pong nakadeploy 24/7. Ayon kay Samson, siya ang pinagbibintangang si Antonio Evangelista, ang nasa likod ng isang vlog na nagsisiwalat ng mga anomalya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa vlog ni Evangelista, nabanggit din na may basbas ng Iglesia ang pagkakatalaga sa bagong PNP Chief Director General Rick Marquez. Sa text message sa ABS-CBN, sinabi ni Director General Marquez na wala siyang alam na may naglabi sa grupo para sa kanyang pagkakatalaga. Wala rin kinalaman ng PNP sa anumang harassment o gulo na nangyayari sa Iglesia at lalong hindi niya ito kukonsintihin. Ayon kay Samson, armado ang mga nagbabantay sa kanila. Mula nung ako house arrest nila, hindi lamang sila, kundi naglagay pa ng ibang mga guards na galing mismo sa loob ng sentral. And in fact, this morning, Thursday morning, nagulat ako, may high-powered gun na dala-dala yung 2 guard na galing sa labas ng bahay naman. Sa edad na 65, umikot na sa iglesia ang buhay ni Samson, lalo't isa sa mga pioneer na ministro ng INC ang kanyang ama. Hindi niya inakala na sususpindihin at ikukulong siya ng mga tinuri niyang kaibigan at kapamilya. Mahal ko yung aking tungkulin bilang ministro. Gusto ko maglingkod sa Diyos sa sentidong mamalagi akong ministro. Pero hindi ako makapaglilingkod sa Diyos na tunay na ministro kung ang mga nasa itaas ko at nagpapatupad ng kung ano-anong mga bagay ay hindi katotohanan at mali ang mga pinagagagawa. Ayon kay Samson, ilang insidente ng korupsyon at pamumulitika ang kanyang napansin, mula sa pagbili ng mga supply hanggang sa paggamit ng pondo na pinilit nila baguhin. Hindi ko matiis yung nangyayari sa iglesia, yung nangyayari sa aking mga kasamang mga ministro at saka mga manggagawa, na pagka-question nila yung mali ay maaaring ganun pala ang kanilang gawin. So nai-imagine ko na ano pa ang mangyayari kung ito'y hindi maa-aksyonan ngayon. Saan papunta ang iglesia? Nakatakda sana magpaliwanag muli si Samson sa media ngayong araw, pero dahil sa takot sa kanyang seguridad, hindi na niya muna ito itinuloy. Nico Bawa, ABS-CBN News.